Nakatitig lang si Bianca sa wedding gown na nakasabit sa pinto ng kanyang silid. Perpekto, puting-puti, kumikinang sa tama ng liwanag mula sa bintana. Ito na yon, ang araw na pinakahihintay niya. Pero bakit ganito? Bakit parang may mali? Bakit tila may bumubulong sa kanyang tenga na hindi dapat siya masaya? Nanginginig ang mga kamay niya habang inaabot ang cellphone sa ibabaw ng tocador. Kanina pa ito vibrate ng vibrate. Mga pagbati siguro mula sa mga kaibigan, mga kamag-anak na excited na para sa kasal. Isang mensahe ang nakaagaw ng pansin niya. Galing kay Ramon, ang mapapangasawa niya. Ang lalaking pakakasalan niya sa loob lang ng ilang oras. Dahan-dahan niyang binuksan ang mensahe. Bawat letra, parang mga karayom na tumutusok sa puso niya. Bianca, I'm sorry. Hindi ko kaya. Hindi ako pwedeng magpakasal sa'yo. Patawarin mo ako. Paulit-ulit niyang binasa ang mga salita. Hindi mag-sink in. Parang ibang lengguwahe. Parang hindi para sa kanya. Hindi kaya? Hindi pwede? Anong ibig sabihin nito? Nabitawan niya ang cellphone. Tumama ito sa makapal na carpet, ngunit ang tunog ay parang bombang sumabog sa pandinig ni Bianca. Nanlalabo ang paningin niya. Parang umiikot ang buong silid. Hinawakan niya ang dibdib. Ang sakit. Sobrang sakit. Parang pinipiga ang puso niya hanggang sa madurage. Napaupo siya sa gilid ng kama. Tulala. Hindi makapaniwala. Dito. Ngayon pa? Sa mismong araw ng kasal nila. Ilang minuto siyang nakaganito. Nakatulala lang sa kawalan. Hanggang sa bumukas ang pinto. Bianca, hiha. Ano ka ba naman? Malapit nang magsimula ang seremonya. Bakit hindi ka pa bihis? Si Doña Esperanza, ang kanyang ina. Mag-ara ang suot nitong Filipiniana gown, kumpleto sa alahas, ngunit ang mukha ay hindi maitago ang pagkainip. Hindi umimik si Bianca. Patuloy lang sa pag-agos ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi na niya napipigilan. Lumapit ang ina, napansin ang cellphone sa sahig at ang itsura ng anak. Anong nangyari? Bianca, kinabahan si Doña Esperanza. May kutob siyang hindi maganda. Nanginginig na itinuro ni Bianca ang cellphone. Pinulot ito ng ina at binasa ang mensahe ni Ramon. Nanlaki ang mga mata ni Doña Esperanza. Ang kaninang pagkainip ay napalitan ng hindi may pintang galit at pagkaalarma. Walang hiya kang Ramon ka, sigaw niya, nang gagalaiti. Matapos ang lahat ng paghahanda, matapos maimbitahan ang lahat ng importanteng tao sa lipunan, ganito lang, tatalikuran tayo, napasabunot si Doña Esperanza sa sariling buhok. Hindi pwede to, nakakahiya. Anong sasabihin ng mga tao? Ang mga Diograsya, iniwan sa ere ang anak sa mismong araw ng kasal. This is a scandal. Masisira ang pangalan natin. Umiling-iling si Bianca. Wala na tayong magagawa. Hagulgol niya. Wala na si Ramon. Iniwan na niya ako. Hindi, mariing sabi ni Doña Esperanza, tila may naisip na solusyon. Tumayo ito ng tuwid, nagmarcha palabas ng silid. Hindi pwedeng hindi matuloy ang kasal. Kailangan may ikasal ngayon. Naiwang mag-isa si Bianca sa silid. Lalo siyang napahagulgol. Anong ibig sabihin ni Mama? Sino ang ikakasal? Baliw na ba siya? Wala na nga si Ramon. Maya-maya pa, bumalik si Doña Esperanza. Ngunit hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang isang lalaking pamilyar. Naka-uniforme ito ng isang sikat na bake shop, may hawak pang isang malaking kahon ng cake. Sino? Sino siya, Ma? Naguguluhang tanong ni Bianca, pinupunasan ang mga luha. Tumingin si Doña Esperanza sa lalaki, na halatang litong-lito rin at takot na takot. Bata pa ito, marahil kaedad lang ni Bianca. Matangkad, payat, may maamong mukha pero bakas ang pagkalito sa mga mata. Siya, sabi ni Doña Esperanza, itinuturo ang lalaki na parang isang bagay. Siya ang papalit kay Ramon. Siya ang pakakasalan mo. Nanlaki ang mga mata ni Bianca. Pati na rin ang lalaking delivery boy. Ano pong pinagsasasabi niyo, ma'am? Nanginginig na tanong ng lalaki. Delivery boy lang po ako. Nag-deliver lang po ng cake. Hindi na mahalaga kung sino ka, sigaw ni Doña Esperanza. May kinuha siyang barong Tagalog mula sa cabinet. Isang mamahaling barong na sukat dapat ni Ramon.
Hinagis niya ito sa lalaki. Magbihis ka, bilisan mo. Hinihintay na tayo sa simbahan, utos ng matanda. Ma, ano ba to? Hindi makapaniwalang sigaw ni Bianca. Hindi ko siya kilala. Hindi ako pwedeng magpakasal sa kanya. Nababaliw ka na ba, ma? Tumahimik ka, Bianca, galit na sabi ni Doña Esperanza. Binalingan niya ang delivery boy. May dinukot siyang makapal na sobra mula sa kanyang bag. Inabot niya ito sa lalaki. Pera, malaking halaga, sapat na para mabago ang buhay mo. Ang kailangan mo lang gawin ay magpanggap na ikaw si Ramon sa loob ng simbahan. Pagkatapos ng seremonya, pwede ka nang umalis. Walang makakaalam. Pero kailangan mong gawin to. Ngayon na, napatingin ang lalaki sa sobra, tapos kay Bianca na umiiyak, tapos sa barong na hawak niya. Kitang-kita ang pagkalito at pag-aalinlangan sa mukha niya. Pero ma'am, gawin mo na, mas matigas na utos ni Doña Esperanza. Kung hindi, sisiguraduhin kong mawawalan ka ng trabaho at hindi ka na makakahanap pa ng iba. Kilala mo ba kung sino ako? Napalunok ang lalaki. Ang takot sa mga mata niya ay napalitan ng resignasyon. Bigo, walang nagawa si Bianca kundi ang mapatingin habang ang estrangherong delivery boy, na kanina lang ay naghatid ng kanilang wedding cake, ay dahan-daang hinubad ang kanyang uniforme at nanginginig na isinuot ang barong Tagalog na para dapat kay Ramon. Parang isang masamang panaginip, isang bangungot. Nang matapos magbihis ang lalaki, hinayla na siya ni Doña Esperanza palabas. Binalingan nito si Bianca. Ayusin mo ang sarili mo, Bianca. Maghilamos ka. Mag-retouch ka. Pupunta ka sa altar. May ikakasal ngayon. Naiintindihan mo? May diin at pagbabanta sa boses ng ina. Hindi na sumagot si Bianca. Parang manika siyang tumango. Ano pa nga bang magagawa niya? Paglabas ng ina at ng estranghero, napasandal siya sa pader. Napahawak sa kanyang dibdib. Ang sakit. Ang kahihiyan, ang kawalan ng magawa, pakiramdam niya, isa siyang tau-tauhan sa isang palabas na hindi niya maintindihan. Isang palabas na isinulat at idinirehe ng kanyang ina. Narinig niya ang mahinang pagtawag ng wedding coordinator sa labas ng pinto. Ms. Bianca, ready na po kayo? Hinihintay na po kayo sa baba. Pumikit si Bianca, huminga ng malalim, pinunasan ang natitirang luha, tumayo siya. Kailangan niyang gawin ito, para sa pamilya, para sa pangalan nila, kahit labag sa loob niya. Pagbukas niya ng pinto, sinalubong siya ng mga ngiti ng kanyang mga abay, ng wedding coordinator, at ng ilang malalapit na kaibigan. Mga ngiting walang kamalay-malay sa trahedyang naganap sa loob ng silid, ilang minuto lamang ang nakalipas. Pilit siyang umiti pabalik, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Habang naglalakad siya pababa ng hagdan, patungo sa bridal car na maghahatid sa kanya sa simbahan, bawat hakbang ay parang may pabigat. Ang magarbong gown ay tila naging baluti ng kahihiyan. Ang bango ng mga bulaklak sa paligid ay parang nakakasulasok. Sa simbahan, naroon na ang lahat. Ang mga bisita, nakangiti, nagbubulungan ng papuri sa kagandahan ng bride. Ang pamilya ni Ramon, na halatang nagtataka kung nasaan ang kanilang anak, ngunit pinipilit itago ang kaba sa likod ng mga pilit ng ngiti dahil sa presensya ni Doña Esperanza na kanina pa sila kinakausap ng may awtoridad. At sa dulo ng aisle, naghihintay ang lalaking estranghero. Ang delivery boy, nakatayo roon sa tabi ng pari, suot ang barong na hindi naman para sa kanya, mukhang naliligaw at hindi alam ang gagawin. Ang pangalan niya, narinig ni Bianca na binulong ng ina kanina, Gio. Gio, hindi niya ito kilala. Ngunit sa mga susunod na sandali, sa harap ng Diyos at ng daan-daang tao, magiging asawa niya ito. Isang pekeng asawa. Naglakad si Bianca sa aisle, kapit sa braso ng kanyang ama na walang kaalam-alam sa palitan ng groom. Ang bawat hakbang ay isang pagsubok. Bawat ngiti ng mga bisita ay parang insulto. Nararamdaman niya ang mga mata ng lahat sa kanya, ngunit ang tanging nakikita niya ay ang litong mukha ni Gio sa dulo. Nang makarating siya sa altar, nagtama ang kanilang mga mata. Nakita niya ang awa, ang pagkalito, marahil pati ang pagkamuhi sa mga mata ni Gio. Ganoon din marahil ang nakikita nito sa kanya. Walang pagmamahal, walang romansa,
Tanging ang bigat ng sitwasyong pareho nilang kinasadlakan. Ang seremonya ay parang isang mahabang, malabong panaginip. Ang mga salita ng pari, ang mga awitin ng choir, ang palitan ng "I do", lahat ay parang walang kahulugan. Nang isinuot ni Gio ang singsing sa daliri ni Bianca, malamig ang metal, kasing lamig ng pakiramdam niya. Nang isinuot niya ang singsing kay Gio, naramdaman niya ang panginginig ng kamay nito. "You may now kiss the bride." Nagkatinginan sila. Panic flashed in Gia's eyes. Bianca froze. Hahalikan siya ng lalaking ito? Ng estrangherong ito? Sa harap ng lahat, lumapit si Gio, ngunit sa halip na isang tunay na halik, isang mabilis at magalang na dampilang sa pisngi ang ginawa nito. Bahagyang nakahinga ng maluwag si Bianca. Kahit papaano, may natitira pa palang hiya ang lalaking ito. Ngunit ang dagli ang ginhawa ay agad ding napalitan ng panibagong alo ng kahihiyan nang magpalakpakan ang mga tao, nagbubunyi sa bagong kasal. Pinilit nilang umiti habang magkahawak kamay na naglalakad pabalik sa aisle. Bawat flash ng kamera ay parang kidlat na tumatama sa kanya. Bawat pagbati ay parang sandang. Nararamdaman niya ang higpit ng pagkakahawak ni Gio sa kamay niya hindi dahil sa pagmamahal, kundi marahil dahil sa parehong kaba at pagkaasiwa na nararamdaman niya. Congratulations! Best wishes! Ang ganda ng bride! Bagay na bagay kayo! Mga salitang dapat sana ay magpapasaya sa kanya, ngunit ngayon ay pawang kasinungalingan lamang. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin sa lahat na hindi ito totoo. Na ang lalaking katabi niya ay hindi si Ramon. Na isa lang itong malaking palabas. Ngunit nanatili siyang tahimik, nakangiti, umaarte, gaya ng utos ng kanyang ina. Ang reception ay ginanap sa isang grand ballroom ng isang 5-star hotel. Magarbong dekorasyon, masasarap na pagkain, dumadagundong na musika. Lahat ay perpekto, maliban sa 2 bida ng okasyon. Pinaupo sila sa presidential table, katabi ang kanilang mga magulang, o ang mga magulang ni Bianca at ang nag-iisang si Doña Esperanza, dahil wala namang pamilya si Gio doon, at ang pamilya ni Ramon ay halatang naguguluhan pa rin sa isang sulok, pilit na ini-entertain ng ilang pinsan ni Bianca. Si Doña Esperanza ang sentro ng atensyon, tumatanggap ng mga pagbati, nakikipagtawanan sa mga bisita, tila walang nangyaring kakaiba. Maestro siya ng pagkukunwari. Siya ang puppeteer, at silang dalawa ni Gio ang mga puppet. Smile, Bianca. Ngumiti ka, bulong ng ina ng mapansing napapawi ang ngiti sa labi ng anak. And you, Gio, act like you're happy. You are the groom, remember, dagdag nito sa lalaking katabi ni Bianca, na kanina pa hindi mapakali sa kinauupuan, pinagpapawisan kahit malamig naman ang aircon. Pinilit ni Bianca ngumiti. Uminom siya ng tubig. Pakiramdam niya ay masusuka siya anumang oras. Nagkaroon ng father-daughter dance. Habang isinasayaw siya ng kanyang ama, na halatang masaya para sa kanya, hindi napigilan ni Bianca ang pagpatak ng luha. Anak, bakit ka umiiyak? Tears of joy, malambing na tanong ng ama. Tumango lang si Bianca. Tears of shame, Dad. Tears of humiliation. Gusto niyang isumbong ang lahat, pero alam niyang hindi niya kaya. Masisira lang ang puso ng ama. Pagkatapos noon, ang first dance ng bagong kasal. Sa gitna ng dance floor, sa ilalim ng mga kumukuti-kutitap na ilaw, napilitan silang magsayaw ni Gio. Awkward. Walang nagsasalita. Ang mga kamay ni Gio sa bewang niya ay magalang ngunit malamig. Ang mga kamay niya sa balikat nito ay nanginginig. Sorry, mahinang bulong ni Gio, sapat lang para marinig niya. Ang mga mata nito ay nakatingin sa sahig, hindi sa kanya. Hindi sumagot si Bianca. Anong sasabihin niya? Sorry din? Para saan? Dahil nadamay ito sa gulo ng pamilya niya? Dahil napilitan itong magpanggap? O sorry dahil ang dapat sanang pinakamasayang araw niya ay naging isang bangungot? Nang matapos ang sayaw, agad silang bumalik sa kanilang upuan. Hindi na sila muling nag-usap pa. Ang natitirang oras ng reception ay isang pagtitiis. Picture dito, picture doon. Pagbati dito, pagbati doon. Pilit ng ngiti, pilit na tawa. Nang sa wakas ay nagsiuwian na ang mga bisita, pakiramdam ni Bianca ay nabunutan siya ng tinik.
Ngunit kasabay nito ang pagbagsak ng realidad. Tapos na ang palabas. Ano na ngayon? Sa bridal suite ng hotel, kung saan sila dapat magpapalipas ng kanilang honeymoon night, pumasok si Bianca na tila wala sa sarili. Hinubad niya ang kanyang sapatos, umupo sa kama, at niyakap ang mga tuhod. Doon, sa katahimikan ng silid, sa wakas ay bumuhos ang lahat ng luha na kanina pa niya pinipigilan. Hagulgol siya ng hagulgol. Dahil kay Ramon. Dahil sa ginawa ng ina niya. Dahil sa kahihiyan. Dahil sa lalaking estranghero na napilitan siyang pakasalan. Dahil sa sarili niya, na hinayaan niyang mangyari ang lahat ng ito. Naramdaman niyang bumukas ang pinto. Pumasok si Gio. Nakatayo lang ito malapit sa pinto, hindi alam kung lalapit o aalis. Nakita ni Bianca ang awa sa mga mata nito. Okay ka lang, mahinang tanong nito. Umiling si Bianca, hindi makapagsalita dahil sa paghikbi. Lumapit si Gio, iniabot sa kanya ang isang tissue box mula sa side table. Kinuha ito ni Bianca nang hindi tumitingin. Katahimikan. Tanging ang mga hikbi lang ni Bianca ang maririnig. Pasensya ka na talaga, muling sabi ni Gio. Hindi ko naman ginosto to. Pero, napabuntong hininga ito. Kailangan ko lang talaga. Hindi pa rin sumasagot si Bianca. Ano bang pakialam niya sa dahilan nito? Ang mahalaga, nasira ang araw niya. Nasira ang buhay niya. Maya-maya, tumayo si Gio. Dito na lang ako sa sofa matutulog, sabi nito, kinuha ang isang unan at kumot mula sa cabinet. Good night. Hindi pa rin umimik si Bianca. Narinig na lang niya ang pag-aayos ni Gio sa sofa sa kabilang dulo ng maluwang na suite. Naiwan siyang mag-isa sa kama, yakap ang mga tuhod, basang-basa ng luha ang mukha. Ang dapat sana'y kasal niya. Ang dapat sana'y simula ng masayang buhay may asawa. Ngayon, isa na lang itong mapait na alaala ng kahihiyan at pagkabigo. Isang kasal na hindi naman totoo, sa isang lalaking hindi niya kilala. Napapikit siya. Ang pakiramdam ng pagiging miserable, ng kawalan ng kapangyarihan, ay bumalat sa buong pagkatao niya. Ito na yata ang pinakamababang punto ng buhay niya. At hindi niya alam kung paano pa siya makakaahon mula rito. Kinabukasan, nagising si Bianca na parang binugbog ang buong katawan. Maga ang mga mata niya sa kaiiyak kagabi. Ang unang bumungad sa kanya ay ang anyo ng isang lalaking mahimbing na natutulog sa sofa. Si Gio. Ang estrangherong asawa niya. Napabuntong hininga siya. Ang bigat pa rin sa dibdib. Hindi ito panaginip. Totoong nangyari ang lahat. Dahan-dahan siyang bumangon, nagtungo sa banyo para maghilamos at mag-ayos ng sarili. Paglabas niya, gising na si Gio. Nakaupo ito sa sofa, hawak ang ulo, mukhang kagigising lang din at halatang hindi komportable sa tinulugan. Nagtama ang kanilang mga mata. Isang awkward na katahimikan ang namagitan. Walang nagsalita. Ano nga ba ang sasabihin nila sa isa't isa? Good morning, fake husband. Kumusta ang tulog mo sa sofa na dapat sana'y honeymoon suite natin? Napailing si Bianca sa sariling isip. This is ridiculous. Maya-maya pa, may kumatok ng malakas sa pinto. Hindi pa sila nakakasagot ay bumukas na ito. Si Doña Esperanza. Maagang maaga, bihis na naman, may dalang paper bag mula sa isang mamahaling kafe. Good morning, newlyweds, masiglang bati nito, ngunit ang mga mata ay matalas na sinuri ang ayos nilang dalawa si Bianca na mukhang galing sa iyak, at si Gio na halatang natulog lang sa sofa. Bahagyang kumunat ang noo ng ina. Anong itsura yan, Bianca? At ikaw, Gio, bakit dyan ka natulog? Tanong nito, may halong pagkadismaya. Hindi sumagot si Bianca. Si Gio naman ay tumayo lang ng tuwid, tila hindi alam ang isasagot. Umupo si Doña Esperanza sa isang upuan, inilapag ang paper bag sa mesa. May kinuha siyang isang makapal na folder mula sa kanyang Hermes bag. Inilatag niya ito sa harap ni Gio. Here, sabi niya, seryoso na ang mukha. Basahin mo. Ito ang kontrata. Naguguluhang tiningnan ni Gio ang folder, tapos si Doña Esperanza, tapos si Bianca. Kontrata po? Para saan to? Para sa pagpapanggap mo, diretsahang sabi ni Doña Esperanza. As I've said, hindi pa tapos ang trabaho mo. The wedding was just the beginning.
Kailangan mong panindigan ang pagiging asawa ni Bianca for the next 30 days. Nanlaki ang mga mata ni Gio. Ano po? Akala ko po hanggang sa kasal lang. Sabi niyo po, pagkatapos ng seremonya, nagbago ang isip ko, putol ni Doña Esperanza. Masyadong malaki ang iskandalo kapag nalaman ng tao na peke lang ang lahat sa loob lang ng isang araw. Kailangan nating panindigan ito, at least hanggang sa hamupa ang usapan. For 30 days, you will act as Bianca's loving husband. Titira ka sa bahay namin. Lalabas kayo paminsan-minsan. Magpapakita sa publiko. Everything should look normal. Believable. Napailing si Gio. Hindi po ako papayag, ma'am. Pasensya na po. Hindi ko po kaya yung pinapagawa nyo. Nagkasundo na tayo kagabi sa simbahan, ginawa ko na po ang parte ko. Hindi ko na po kayang magpanggap pa ng mas matagal. May diin sa boses ni Gio. Halatang ayaw na talaga. At bakit hindi, hamon ni Doña Esperanza, tinaasan ito ng kilay. Dahil ba sa konsensya mo? O dahil maliit ang bayad? Hindi po sa pera yon, giit ni Gio. Mali po kasi talaga to. Nakukonsensya po ako kay Bianca. At ayoko pong mabuhay sa kasinungalingan. Tumawa ng mapaklas si Doña Esperanza. Kasinungalingan? Bata, lahat tayo ay nabubuhay sa pagkukunwari, sa mas malaki o maliit na paraan. At huwag mo akong kausapin tungkol sa konsensya. Alam kong kailangan mo ng pera. Malaki ang kailangan mo. Natigilan si Gio. Nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Mula sa pagtanggi, napalitan ito ng pag-aalala at kaunting takot. Paano niyo po nalaman? I have my ways, sabi ni Doña Esperanza, may pagbabanta sa tono. Alam ko ang tungkol sa kapatid mo. Si Lian, tama? Nasa street looks siya ngayon, di ba? Malaki ang bayarin sa ospital. May nakabinbin na operasyon. Saan mo kukunin ang pambayad kung aalis ka ngayon? Napasinghap si Bianca. Hindi niya alam ang tungkol dito. Kapatid, ospital, operasyon. Kaya ba pumayag si Gio sa kabaliwan ni Mama kagabi? Nakita niya ang paggapang ng gulat at pagkatakot sa mukha ni Gio. Para itong dagana na corner. Huwag niyo pong idamay ang kapatid ko dito, nanginginig na pakiusap ni Gio. Hindi ko siya idadamay kung gagawin mo ang gusto ko, malumanay ngunit mapanganib na sabi ni Doña Esperanza. Pirmahan mo ang kontrata. Sa loob ng 30 days, magiging bahagi ka ng pamilyang ito. Bibigyan kita ng sapat na pera para sa lahat ng gastusin sa ospital ni Lian, at higit pa. Pero kapag tumanggi ka, tinitigan niya si Gio ng diretso sa mata. Baka mapilitan akong gumawa ng hakbang para masiguradong hindi ka lang mawawalan ng trabaho, kundi pati na rin ang kakayahan mong tustusan ang pagpapagamot ng kapatid mo. Kitang-kita ang pagtatalo sa loob ni Gio. Ang galit sa ginagawang pamba-blackmail ni Doña Esperanza, ang awa para kay Bianca, at ang desperadong pangangailangan na mailigtas ang kapatid niya. Napapikit siya ng mariin. Ang mga kamao niya ay nakakuyong sa gilid. Si Bianca naman, hindi makapaniwala sa nasasaksihan. Grabe ang mama niya. Ginamit nito ang kahinaan ni Gio laban dito. Nakaramdam siya ng awa para kay Gio, ngunit kasabay nito ang matinding galit sa ina. How could she be so cruel? Pagmulat ni Gio, bakas ang pagkatalo sa mga mata niya. Tumingin siya kay Bianca, isang tinging puno ng paghingi ng tawad at resignasyon. Pagkatapos ay kinuha niya ang ballpen sa mesa at walang imik na pinirmahan ang bawat pahina ng kontrata. Ang bigat, sa pakiramdam, ang sakit, nang matapos siyang pumirma, kinuha ni Doña Esperanza ang kontrata, ngumiti ng matagumpay. Kinuha niya ang sobra ng pera na inabot niya kay Gio kagabi, dinagdagan pa ito ng isa pang makapal na sobra. Here's the initial payment. The rest will follow once you fulfill your part of the deal, sabi nito. Iniabot niya ang pera kay Gio. Tinanggap ito ni Gio, ngunit parang direng-diri siyang hawakan ito. Kailangan ko na pong umalis sandali, ma'am, sabi niya, hindi makatingin kay Bianca o kay Doña Esperanza. Pupuntahan ko lang po ang kapatid ko sa ospital. Sige, pero bumalik ka kaagad. Dito ka natitira simula ngayon, sa bahay namin. Ipapadala ko na ang mga gamit mo mamaya.
At ito, may iniabot si Doña Esperanza na susi. Kailangan mong malaman, may mga reporter na nag-aabang sa labas ng hotel. Gamitin niyo ang service exit. Ihahatid ka ng driver ko. Tumango lang si Gio, kinuha ang susi, at mabilis na lumabas ng silid, dala ang pera at ang bigat ng kanyang desisyon. Nang silang dalawa na lang ni Bianca ang naiwan kasama si Doña Esperanza, hindi na napigilan ni Bianca ang sarili. Ma, ano ba tong ginawa niyo? Sigaw niya, nanginginig sa galit. Hindi tama to. You blackmailed him. Ginamit niyo ang kapatid niya. Tiningnan siya ng ina, kalmado pa rin. Ginawa ko lang ang kailangan, Bianca. Para sa pamilya natin. Para sa'yo. Para sa akin? Ma, tingnan niyo nga ang nangyayari. Ikinasal ako sa isang estranghero. Pinilit niyo siyang magpanggap. Ginawa niyo kaming parang mga puppet sa palabas niyo. Hindi ito para sa akin. Para to sa pride niyo. Sa reputasyon niyo. At ano ang masama doon? Balik tanong ni Doña Esperanza, tumataas na rin ang boses. Sa mundong ito, reputasyon ang puhunan natin. Masisira ang lahat ng pinaghirapan ng lolo mo, ng daddy mo, kapag nalaman ng mga tao ang katotohanan. Isipin mo ang kinabukasan mo, Bianca. Sinong matinong lalaki ang papatol sa'yo kapag nalaman nilang iniwan ka sa altar? Kahit sino, ma. Basta totoo. Hindi ganito, naiiyak na sabi ni Bianca. Pakiramdam ko, wala na akong halaga. Para akong manika na pinagsusuot nyo ng damit, pinapartner sa kung sinong gusto nyo. Wala na ba akong sariling desisyon? Lumapit si Doña Esperanza, hinawakan ng mga balikat ni Bianca. May bahid ng lungkot? O pagod sa mga mata nito? Bianca, anak, ginagawa ko to dahil mahal kita. Ayokong maranasan mo ang hirap. Ayokong makita kang nasasaktan at pinagtatawanan. May pait sa boses nito. Just trust me on this. 30 days. Pagkatapos nito, magiging maayos din ang lahat. Itinulak ni Bianca ang kamay ng ina. Paano magiging maayos, ma? Simula pa lang, sira na. Peke ang lahat. Umiling si Doña Esperanza. Hindi lahat peke. Ang pagmamahal ko sa'yo, totoo yun. Tumalikod na ito at naglakad palabas ng silid. Mag-ayos ka na. Uuwi na tayo. Hinihintay na tayo ng asawa mo. Naiwan si Bianca na muling napaupo sa kama. Ang galit niya sa ina ay humalo sa awa para kay Gio at sa awa para sa sarili. Naramdaman niya ang bigat ng kontratang pinirmahan ni Gio, isang kontrata ng kahihiyan na tila silang dalawa ang nakapirma, hindi lang ang lalaki. Pareho silang bilanggo ng sitwasyon. Pareho silang biktima ng mga pangyayaring hindi nila kontrolado. Napatingin siya sa pinto kung saan lumabas si Gio kanina. Lian, iyon pala ang pangalan ng kapatid nito. Iyon pala ang dahilan. Isang kapatid na may sakit. Isang lalaking desperado. Naramdaman niya ang kirot sa puso. Hindi lang dahil sa sarili niyang sitwasyon, kundi pati na rin sa bigat na pinapasa ng lalaking napilitan siyang pakasalan. Ngayon, hindi na lang siya galit. May halong pagkaunawa, o mas tamang sabihin, pareho silang miserable. Pero ang pagkaunawang iyon ay hindi nakabawas sa pakiramdam niyang siya ay isang tau-tauhan lamang. Isang puppet na hinihila ng mga string na hawak ng kanyang ina. At sa susunod na 30 araw, kailangan niyang gampanan ng papel na ito, kasama ang isang estrangherong kapwa niya bilanggo sa kontrata ng kahihiyan. Paglabas nila ng hotel gamit ang service exit, gaya ng utos ni Doña Esperanza, bumungad pa rin sa kanila ang isang kumpol ng mga reporter at photographer. Paano sila nalaman? May nagtip siguro. O sadyang ganito kadesperado ang media na makakuha ng scoop tungkol sa biglaang kasal ng Deogracia Heiress. Miss Bianca, Sir, is it true na biglaan lang ang kasal? Bakit parang walang masyadong announcement bago ang wedding? Sino po ba talaga kayo, Sir? May mga nagsasabing hindi kayo si Mr. Ramon del Prado. Sunod-sunod ang mga tanong. Nakakabingi ang mga sigawan. Nakakasilaw ang mga flash ng kamera. Napahawak si Bianca sa braso ni Gio hindi dahil sa gusto niya, kundi dahil sa gulat at pagkairita. Naramdaman niyang nanigas si Gio sa tabi niya, halatang hindi sanay sa ganitong atensyon. Excuse us,
Excuse us, sigaw ng driver ni Doña Esperanza, nakasama ang ilang security personnel ng hotel, pilit silang iginigiya palayo sa mga reporter. Just smile and wave. Huwag kayong sasagot, mariing bulong ni Doña Esperanza na nasa likuran nila, pilit ding ngumingiti sa mga kamera. Pilit na ngumiti si Bianca, ngunit pakiramdam niya ay mapupunit ang kanyang labi. Si Gio naman ay parang estatwa, nakayuko lang, sinusubukang takasan ang mga mata ng kamera. Mabilis silang isinakay sa isang itim na van na may heavily tinted windows. Pagpasok sa loob, saka lang sila nakahinga ng maluwag. Pero ang tensyon ay nanatili sa hangin. Ito ang sinasabi ko, sabi ni Doña Esperanza habang pinapagpega ng kanyang damit. They are hungry for gossip. Isang maling galaw lang natin, sisirain nila tayo. Kaya kailangan nating maging maingat. Kailangan nating ipakita na normal ang lahat. Tumingin siya kay Gio. Ikaw, Gio, simula ngayon, dito ka natitira sa amin. Sa mansyon. Para mas kapani-paniwala. Para masanay ka sa environment. At para mabantayan kita. Hindi umimik si Gio. Nakatingin lang ito sa labas ng bintana, sa mga gusaling mabilis nilang nadadaanan. Si Bianca naman ay napasandal na lang sa upuan, pumikit. Titira siya sa amin? Sa bahay namin? Ang ideya pa lang ay nagpapakulo na ng dugo niya. Ang bahay nila ang kanyang santuaryo. Ang lugar kung saan siya malayang maging, siya lang. At ngayon, papasukin doon ng isang estranghero? Ang simbolo ng kanyang kahihiyan? Hindi niya namalaya na nakarating na pala sila sa gate ng kanilang mansyon sa isang exclusive village. Pagpasok ng van sa garahe, naghihintay na ang ilang kasambahay, kabilang na si Yaya Dory, ang matagal nang nag-aalaga sa kanya mula pagkabata. Pagbaba nila ng sasakyan, sinalubong sila ni Yaya Dory. Good morning po, Ma'am Esperanza. Bianca, Iya. Ngumiti ito ng malapad, ngunit napansin ni Bianca ang bahagyang pagtataka sa mga mata nito nang makita si Gio. Malamang ay nakarating na rin dito ang balita tungkol sa biglaang kasal, ngunit hindi nito inaasahan ang itsura ng lalaking kasama nila. Yaya, si Gio, ang asawa ni Bianca, pakilala ni Doña Esperanza, may diin sa salitang asawa. Good morning po, Sir Gio. Welcome po, medyo nauutal na bati ni Yaya Dory. Ngumiti ito kay Gio, isang matamis at tapat na ngiti, hindi tulad ng mga pilit na ngiti na nakita ni Bianca kanina. Tipid na ngumiti pabalik si Gio. Salamat po. Halatang nailang ito sa laki at gara ng bahay, sa dami ng mga kasambahay na nakatingin sa kanya. Para siyang isdang naligaw sa lupa. Yaya Dory, ihatid mo si Gio sa guest room sa second floor. Ang dating kwarto ni Senyor Ito Anton, utos ni Doña Esperanza, tinutukoy ang kapatid ni Bianca na nasa ibang bansa. Ikaw na rin ang baalang magsabi sa ibang kasambahay kung ano ang kailangan niya. Opo, ma'am. Tumingin si Yaya Dory kay Gio. Tara po, sir. Sumunod si Gio kay Yaya Dory papasok ng bahay. Naiwan si Bianca at ang kanyang ina sa may pintuan. Bianca, sabi ni Doña Esperanza. I need you to cooperate. Be civil with him. At least in front of the staff. Ayokong may makahalata. Ma, I can't believe this is happening, mahinang sabi ni Bianca, puno ng pagtutol. He's staying here, in Uncle Anton's room. It's the most practical arrangement, giit ni Doña Esperanza. Now, go upstairs and freshen up. We'll have breakfast together. Tumalikod na ito at pumasok na rin sa loob, iniwan si Bianca na nakatayo roon, gulong-gulo ang isip. Apabuntong hininga si Bianca, wala siyang nagawa kundi ang sumunod. Pag-akyat niya sa kanyang silid, narinig niya ang boses ni Yaya Dory mula sa guest room sa dulo ng hallway, ipinapaliwanag siguro kay Gio ang mga bagay-bagay sa bahay. Napairap si Bianca. Great, just great. Pumasok siya sa kanyang kwarto at padabog na isinara ang pinto. Kailangan niya ng ilang sandali para sa sarili niya bago harapin muli ang mag-inang Deogracia at ang bagong miyembro ng pamilya. Matapos magbihis at mag-ayos ng sarili, kahit labag sa loob, bumaba na si Bianca para sa almusal. Pagdating niya sa malawak at formal nilang dining room, naroon na si Doña Esperanza sa kabisera,
nagbabasa ng dyaryo habang umiinom ng kape, at si Gio, nakaupo sa kabilang dulo ng mahabang mesa, tila nalulunod sa laki nito. Nakayuko lang ito, pinagmamasdan ang plato sa harap niya na puno ng pagkain pero parang hindi nababawasan. Ang katahimikan ay halos nakakabingi, punong-puno ng hindi masabing mga salita at emosyon. Umupo si Bianca sa kanyang karaniwang pwesto, sa gitna, malayo sa kanilang dalawa. Ang layo nila sa isa't isa sa pisikal na mesa ay sumasalamin sa emosyonal na distansya nilang lahat. "Good morning, Bianca," sabi ni Doña Esperanza, hindi inaalis ang tingin sa dyaryo. "Kumain ka na. May meeting ako mamaya." Hindi sumagot si Bianca. Kumuha lang siya ng tinapay at nilagyan ito ng butter. Walang gana. Si Yaya Dory, na tahimik na nagsiserve, ang bumisag sa katahimikan. Lumapit ito kay Gio. "Sir Gio, gusto niyo pa po ng kape? O baka juice po?" Magalang na tanong nito, may ngiti pa rin sa labi. Nagangat ng tingin si Gio, tila nagulat na kinakausap siya. "Ha, sige po, kape na lang po." "Salamat," sagot niya, medyo nahihiya. Napansin ni Bianca ang simpleng kabaitan ni Yaya Dory kay Gio. Nakaramdam siya ng kaunting kirot. Si Yaya Dory, na walang alam sa buong katotohanan, ay nagagawang maging mabuti sa estranghero. Samantalang siya, puno ng sama ng loob. At ang ina niya, ang may pakana ng lahat. Ibinaling ni Doña Esperanza ang tingin kay Gio. "Gio, mamaya, pag alis ko, sasamahan ka ni Yaya Dory para kumuha ng ilang damit mo. Make sure na yung mga presentable lang ang dadalhin mo dito. We might need to buy you new clothes later. Kailangan mong magmukhang kagalang-galang." Tumango lang si Gio, hindi makatingin sa mata ni Doña Esperanza. Muling namayani ang katahimikan. Tanging ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa plato ang maririnig. Sinubukan ni Bianca kumain, pero parang may nakabara sa lalamunan niya. Bawat subo ay parang lason. Katabi niya sa iisang bubong, sa iisang hapagkainan, ang lalaking simbolo ng kanyang pinakamalaking kahihiyan. At kailangan niyang tiisin ito araw-araw, sa loob ng 30 araw. "Bianca," muling nagsalita si Doña Esperanza. "I expect you to be home early tonight. May dinner tayo kasama ang mga tansyang ko. They are important business partners. At syempre, kasama si Gio." Muntik nang mabitawan ni Bianca ang kanyang tinidor. "What, ma, kailangan ba talaga?" Protesta niya. "Yes," mariing sagot ng ina. "We need to show them that everything is fine. Na masaya ka sa bago mong buhay." Natanggap ng pamilya si Gio. Tumingin ito kay Gio. "Be ready by 7 p.m. Wear something decent. I'll have Yaya prepare a suit for you." Wala nang nagawa si Bianca kundi ang mapabuntong hininga ng malalim. Wala siyang takas. Nakakulong siya sa sitwasyong ito. Pagkatapos ng ilang sandali pa ng nakakailang nakatahimikan, tumayo na si Doña Esperanza. "I have to go. Behave, both of you." At lumabas na ito ng dining room. Naiwan silang dalawa ni Gio. Ang katahimikan ay mas lalong naging mabigat. Hindi sila nagtitinginan. Si Bianca ay nakatitig lang sa kanyang plato. Si Gio naman ay muling yumuko, tila pinag-aaralan ang disenyo ng tablecloth. Maya-maya, tumayo na rin si Bianca. Hindi na niya kaya ang tensyon. "Excuse me," sabi niya, malamig ang tono, at mabilis na umalis sa dining room, pabalik sa kanyang silid. Naiwan si Gio na mag-isa sa malaking dining room. Napatingin siya sa paligid. Ang gara ng mga muebles, ang taas ng kisame, ang dami ng pagkain. Lahat ay kabaligtaran ng mundong kinalakihan niya. Pakiramdam niya ay isa siyang impostor. Isang dayuhan sa lugar na hindi siya nararapat. Napabuntong hininga siya. Kinuha niya ang cellphone sa bulsa. Tiningnan niya ang picture nilang magkapatid ni Lian. "Para sa'yo to, bunso. Kahit gaano kahirap, kahit gaano kasakit, kakayanin niya. Para kay Lian." Samantala, sa kanyang silid, nakasandal si Bianca sa nakasaradong pinto. Napapikit siya. Ang hirap huminga. Ang bigat sa pakiramdam. Magkasama sila sa iisang bubong, pero parang may pader na hindi nakikita sa pagitan nilang dalawa. Isang pader na gawa sa kasinungalingan, pilitan,
at sama ng loob. At hindi niya alam kung paano ito jijibain, o kung gugustuhin niya bang give-in ito. Ang alam niya lang, ang susunod na 30 araw ay magiging isang mahabang, mahirap na pagtitiis. Lumipas ang ilang araw na puno ng alang-inang pakikitungo sa loob ng mansyon. Si Bianca, pilit iniiwasan si Gio hanggat maaari. Si Gio, nananatiling tahimik at halos hindi nakikita, maliban na lang kung may mga utos si Doña Esperanza o kung oras ng pagkain, kung saan ang katahimikan sa hapag ay mas mabigat pa kaysa sa mga nakaraang araw. Ang dinner kasama ang mga tansyang ko ay naitawid nila isang gabi ng mga pilit ng ngiti, inihandang mga sagot, at mga hawak kamay na walang init para lamang mapaniwala ang mga bisita. Para kay Bianca, isa iyong mahabang pagpapahirap. Isang hapon, habang nagpapahangin si Bianca sa malawak nilang hardin, sinusubukang kalimutan kahit sandali ang komplikadong sitwasyon niya, isang di inaasahang ingay mula sa labas ng gate ang nakaagaw ng kanyang pansin. Mga sigawan, isang pamilyar na boses na nagmamakaawa. Bianca, please, let me in. Kausapin mo ako, magpapaliwanag ako. Nanigas si Bianca sa kinatatayuan. Kilala niya ang boses na iyon. Boses na minsan ay nagpapakilig sa kanya, ngunit ngayon ay nagdudulot ng pait at galit. Si Ramon. Anong ginagawa niya dito? Dahan-dahan siyang lumapit sa gate, sapat lang para masilip kung ano ang nangyayari. At doon, sa labas ng nagtataasang bakal na harang ng kanilang mansyon, nakita niya si Ramon. Nakaluhod. Sa harap ng mga security guard nila na halatang hindi alam ang gagawin, at sa harap ng ilang usisero na marahil ay mga kapitbahay o dumadaan lang. Gusot ang mamahaling damit ni Ramon. Ang dating maayos na buhok ay magulo. May bahid ng desperasyon sa kanyang mga mata. Ang aroganteng Ramon del Prado na kilala niya, nawala. Napalitan ng isang kaawa-awang lalaking nagmamakaawa. Bianca, alam kong nandyan ka, please. I made a mistake. Isang malaking pagkakamali. Patawarin mo ako, sigaw pa rin nito. Naramdaman ni Bianca ang pamilyar na kirot sa dibdib. Ang sakit ng pagkakaabandona. Ang kahihiyang idinulot nito. Bumalik lahat. Ngunit kasabay nito, may umusbong na galit. Ang kapal ng mukha niyang magpakita dito matapos ang lahat. Hindi niya naamalayan, sa di kalayuan, sa may gilid ng garahe, nakatayo si Gio. Katatapos lang nitong tulungan ng hardinero sa pagbubuhat ng ilang paso. Nakatingin din ito sa eksena sa labas ng gate. Walang emosyon ang mukha nito, ngunit nakatutok ang mga mata kay Ramon, pagkatapos ay bumaling saglit kay Bianca, tila sinusuri ang reaksyon niya. Nag-iwas ng tingin si Bianca mula kay Gio. Ayaw niyang makita nito ang kahinaan niya, kung mayroon man. Hinarap niya ang gate, ang mga kamay ay nakakuyom. Umalis ka na, Ramon, malamig niyang sabi, sapat lang para marinig sa intercom system na malapit sa gate. Bianca, please, listen to me. Hindi ko sinasadya. Natakot lang ako. My parents, may gusto silang ibang ipakasal sa akin for business, pero ikaw ang mahal ko. Maniwala ka, paliwanag ni Ramon, tumatayo na, lumalapit sa gate. Mahal, mapaklang tumawa si Bianca. Kung mahal mo ako, Ramon, hindi mo ako iiwan sa araw ng kasal natin. Hindi mo ako ipapahiya sa harap ng lahat. You don't know the meaning of love. I do. Kaya nga ako nandito. Para itama ang lahat. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Please, Bianca. Halos magmakaawa na ito, dumudungaw sa mga rehas ng gate. Nakita ni Bianca ang mga luha sa mata ni Ramon. Totoo kaya? O isa na namang pag-arte? Pero kahit ano paman, huli na ang lahat. Sobra na ang sakit. Tapos na tayo, Ramon, mariin niyang sabi. May asawa na ako. Ang mga salitang iyon ay kasing pait para sa kanya gaya ng marahil ay para kay Ramon. Umalis ka na bago pa ako tumawag ng pulis. Natigilan si Ramon. Ang desperasyon sa mukha niya ay napalitan ng gulat, pagkatapos ay sakit. Asawa? Agad-agad? Bianca, sino? Sino siya? Hindi sumagot si Bianca. Tumalikod na siya. Hindi na niya kayang tingnan pa si Ramon. Hindi na niya kayang marinig ang mga kasinungalingan nito. Bianca, don't do this. Bianca, rinig pa rin niya ang mga sigaw ni Ramon habang naglalakad siya palayo, pabalik sa loob ng bahay.
Dumaan siya malapit sa kinatatayuan ni Gio. Nagtama saglit ang kanilang mga mata. Nakita niya ang awa, pag-aalala, o baka imahinasyon niya lang. Mabilis siyang nag-iwas ng tingin at nagmamadaling pumasok sa loob. Pagdating sa kanyang silid, isinara niya ang pinto at napasandal dito. Doon, sa kaligtasan ng kanyang pribadong espasyo, bumigay ang kanyang depensa. Ang galit na naramdaman niya kanina ay hinaluan ng pamilyar na sakit. Tumulo ang mga luha na pinigilan niya sa harap ni Ramon at ni Gio. Bakit? Bakit ang sakit pa rin? Matapos ang lahat ng ginawa niya, bakit parang may bahagi pa rin sa puso niya na naapektuhan sa pagmamakaawa niya? Bakit parang may kaunting tinig sa loob niya na gustong maniwala sa mga sinabi niya, kahit alam niyang kasinungalingan lang ang mga iyon? Napaupo siya sa sahig, niyakap ang mga tuhod. Ang bigat sa dibdib, nakakainis. Galit siya kay Ramon, pero mas galit siya sa sarili niya. Galit siya dahil nasasaktan pa rin siya. Galit siya dahil kahit papaano, sa isang maliit na sulok ng puso niya, tila umasa siyang babalik ito pero hindi ganito. Hindi sa paraang lalo lang siyang guguluhin. Ang tanga mo, Bianca, sabi niya sa sarili. Iniwan ka na nga niya. Ginago ka na. Tapos ngayon, iiyak-iyak ka dahil nagmakaawa siya? Grow up. Pero ang mga luha ay patuloy pa rin sa pag-agos. Ang sakit ng nakaraan ay bumalik, sariwa pa rin. At ang kinabukasan, mas lalong naging malabo. May peking asawa siyang kasama sa bahay, at isang nakaraang pilit na bumabalik para guluhin ang kasalukuyan niyang magulo na. Ang pagbabalik ni Ramon ay hindi lang nagdulot ng panibagong sakit, kundi pati na rin ang pag-aalinlangan. Ang desisyon niyang tanggihan ito ay tama, alam niya iyon. Pero ang puso niya, tila hindi pa rin sigurado. May bahagi pa ring nasasaktan, nalilito, at nanghihina. Ang katatagang ipinakita niya kanina sa labas ay unti-unting gumuho sa loob ng kanyang silid. Naiwan siyang mag-isa, dambana ng sariling dusa, pinagtatalunan ng sakit ng kahapon at ang takot sa bukas. Long lay, wavering. Ito ang pakiramdam na bumabalot sa kanya ngayon. Ang bigat ng mga luhang pumapatak ay hindi lang dahil sa galit, kundi dahil na rin sa pagkalito. Bakit kailangang bumalik pa si Ramon? Bakit ngayon pa kung kailan sinusubukan niyang buuin ang sarili mula sa pagkawasak na idinulot nito? Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng palad, ngunit agad din itong napapalitan ng mga bago. Nakakainis, nakakababa ng pagkatao. Naroon si Gio sa labas kanina. Nakita nito ang lahat. Nakita nito ang pagdating ni Ramon. Nakita nito ang kanyang reaksyon. Ano kayang iniisip ni Gio ngayon? Na marupok siya, na kahit anong oras ay maaari siyang bumigay at balikan ang lalaking nanakit sa kanya. Hindi, mariin niyang sabi sa sarili. Hindi ako, babalik sa kanya. Tapos na. Pero bakit ang hirap paniwalaan ang sarili niyang mga salita? Bakit may bahagi sa kanya na tila nagtatanong kung totoo nga ba ang sinabi ni Ramon? Na natakot lang ito? Na mahal pa rin siya nito? Napailing siya, mga kasinungalingan. Mga salitang binitawan ng isang duwag para lang may salba ang sarili. Kung mahal siya ni Ramon, hindi ito aalis sa simula pa lang. Hindi siya hahayaang dumaan sa ganitong kahihiyan. Pero ang pagluhod nito kanina, ang desperasyon sa mga mata nito, may bahid ng katotohanan. O sadyang magaling lang itong umarte. Sinapo ni Bianca ang kanyang ulo. Ang gulo, ang sakit, parang pinupunit ang puso niya sa magkabilang direksyon. Ang isang bahagi ay galit na galit, gustong saktan si Ramon gaya ng pananakit nito sa kanya. Ang kabilang bahagi naman ay nasasaktan pa rin para dito? O para sa nawalang pangarap nila? Naalala niya ang mga masasayang araw nila ni Ramon. Ang mga pangako, ang mga plano para sa hinaharap. Lahat ng iyon ay naglaho na parang bula noong araw ng kasal. Ngayon, ang pagbabalik nito ay parang pagbubukas muli ng mga sugat na hindi pa man naghihilom. Tumayo siya mula sa sahig, lumapit sa bintana. Mula roon, tanaw niya ang hardin kung saan sila nag-usap kanina ni Ramon sa pamamagitan ng intercom. Wala na si Ramon. Tanging ang mga security guard na lang ang naroon, nag-uusap-usap. Wala na rin si Gio. Nakahinga siya ng bahagya. Ayaw niyang makita siya ni Newman sa ganitong estado. Lalo na si Gio.
Ang estrangherong ito na saksi sa kanyang pinakamababang mga sandali ang araw ng kasal na hindi natuloy, ang pagdating ng nanakit sa kanya, ang kanyang mga luha. Napabuntong hininga siya. Ang pagiging malakas na ipinakita niya kanina kay Ramon ay parang isang maskara na madaling matanggal. Sa loob-loob niya, naroon pa rin ang sakit, ang pagkalito, ang pagiging marupok. Naroon pa rin ang Bianca na nasaktan, na nalilito, na hindi alam kung paano haharapin ang bukas. Ang pagbabalik ni Ramon ay nag-iwan ng lumit sa kanyang determinasyon. Kahit itinaboy niya ito, ang presensya nito, ang mga salita nito, ay nanatili sa kanyang isipan, nagdudulot ng dusa at pag-aalinlangan. Ang puso niya, na akala niya'y nagsisimula ng maghilom, ay muling dumyugo. At ang pundasyon ng kanyang pagkatao, na sinubukan niyang patatagin, ay tila bahagyang nayanig. Ilang araw pa ang lumipas matapos ang insidente sa gate kasama si Ramon. Pilit ibinabalik ni Bianca ang sarili sa dati niyang routine trabaho sa umaga sa kumpanya ng pamilya, kahit papakiramdam niya ay wala siyang ganang magtrabaho, at pag-uwi sa hapon sa mansyon kung saan naghihintay ang awkward na presensya ni Gio at ang mapagmatsyag na mga mata ng kanyang ina. Ang pagbabalik ni Ramon ay nag-iwan ng hindi maipaliwanag na bigat sa kanyang dibdib, isang bagay na pilit niyang winawaksi sa isip ngunit laging bumabalik. Isang hapon, pagkatapos ng isang nakakapagod na meeting, kailangan niyang dumaan sa isang supplier sa kabilang bahagi ng syudad. Karaniwan, mag-isa siyang pupunta o kasama ang kanyang driver. Ngunit nang paalis na siya, pinigilan siya ni Doña Esperanza. Saan ka pupunta, Bianca? Tanong nito, na kada rating lang din mula sa sarili nitong lakad. May kukunin lang po ako sa supplier, Maria. Okay, isama mo si Gio, utos ng ina. Napabuntong hininga si Bianca. Ma, hindi na kailangan. Saglit lang naman ako. No, you have to be seen together. Lalo na ngayon, mainit pa rin ang balita tungkol sa kasal niyo at sa pagpaparamdam ni Ramon. People are watching. They need to see you are a couple. Gio, tawag nito sa lalaking tahimik na nagbabasa ng libro sa sala. Lumapit si Gio, naghihintay ng utos. Samahan mo si Bianca. May pupuntahan siya, sabi ni Doña Esperanza. Walang nagawa si Gio kundi tumango. Si Bianca naman ay napairap na lang ng palihim at naunang lumabas patungo sa kotse. Sumunod si Gio, tahimik lang. Ang driver nila ang nagmamaneho, at silang dalawa ay nasa backseat. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay halos pwedeng hiwain sa sobrang kapal. Nakatingin lang si Bianca sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang mga dumadaang sasakyan. Si Gio naman ay nakatingin lang sa kanyang mga kamay na nakapatong sa hita. Malayo-layo na sila nang mapansin ng driver ang isang pamilyar na sasakyan na kanina pa sumusunod sa kanila. Ma'am Bianca, Sir Gio, mukhang may nakabuntot po sa atin. Media po yata. Napamura si Bianca sa isip. Hindi na naman sila tinantanan. Manong, pakibilisan po. Pakisubukang iwala sila, utos niya, ramdam ang pagbalik ng inis at kaba. Binilisan ng driver ang takbo, lumilipat-lipat ng lane, sinusubukang iwanan ang sumusunod na sasakyan. Ngunit mabilis din ang mga ito, halatang sanay sa ganitong habulan. Ang tensyon sa loob ng kotse ay tumindi. Diyos ko, mahinang sabi ni Bianca, napahawak sa kanyang sentido. Ayoko na nito. Manong, sa susunod na kanto, kumaliwa ka, biglang sabi ni Gio, kalmado ngunit may diin ang boses. Tumingin ito sa paligid, tila may hinahanap. Nagulat ang driver at si Bianca, pero sumunod ang driver. Mabilis itong kumaliwa sa isang masikip na kalsada, malayo sa main road. Dito na lang po, Manong. Dito na lang kami bababa, sabi ulit ni Gio. Ha, sir, sigurado po kayo? Delikado po dito, alang-ay ng tanong ng driver, tinitingnan ang medyo magulong paligid ng kalyeng pinasukan nila. Mga dikit-dikit na bahay, tindahan, at naglalarong mga bata. Okay lang po, alam ko tong lugar na to. Dalian nyo na po, bago pa sila makasunod, giit ni Gio, binubuksan na ang pinto ng kotse. Nag-aalangan man, tumango na rin si Bianca. Mas mabuti na to kaysa mahabol sila ng media. Mabilis silang bumaba ni Gio. Manong,
umikot na lang po kayo mamaya sa kabilang kanto. Hintayin niyo kami doon, habilin ni Gio sa driver bago isara ang pinto. Mabilis na umalis ang kotse. Naiwan silang dalawa ni Bianca sa gilid ng kalsada. Hinayla agad ni Gio ang kamay ni Bianca. Tara, nagpahila si Bianca, medyo naguguluhan ngunit sumusunod na lang. Mabilis silang lumakad palayo sa kanto, lumiko sa isang mas maliit pang eskinita. Ang puso niya ay kumakabog dahil sa habulan kanina, sa biglaang paghila ni Gio, at sa hindi pamilyar na lugar. Saan ba tayo pupunta? Tanong ni Bianca, medyo hinihingal. Basta, malapit na, sagot ni Gio, hindi lumilingon. Maya-maya, huminto sila sa tapat ng isang maliit, simpleng tindahan na may malaking signboard, Aling Nenes Halo-Halo at Merienda. May ilang plastik na mesa at upuan sa labas. Maingay ang paligid, may tugtog mula sa kapitbahay, tawanan ng mga tambay sa kanto. Ibang-iba sa tahimik at sosyal na mundong ginagalawan ni Bianca. Dito, ang tanong ni Bianca. Ngumiti si Gio sa unang pagkakataon mula nang makilala niya ito isang tunay, hindi pilit na ngiti. Best halo-halo in town. Tara, pasok tayo. Hinayla niya ulit si Bianca papasok sa maliit na tindahan. Pagpasok nila, bumati agad ang isang matabang babae sa likod ng counter. Oh, Gio, napasyal ka. Akala ko hindi ka nadadaan dito ah. Siyempre naman po, Aling Nena. Namiss ko halo-halo nyo nakangiting sagot ni Gio. Dalawa nga po, special. Sige ba? At sino naman itong magandang kasama mo? Girlfriend mo? Tanong ni Aling Nena, nakangiting tinitingnan si Bianca mula ulo hanggang paa. Halatang naninibago sa itsura ni Bianca na mukhang hindi bagay sa lugar. Medyo namula si Gio. Kaibigan ko po, si Bianca. Ngumiti si Bianca kay Aling Nena. Hindi niya alam bakit, pero gaman ang pakiramdam niya sa simpleng ngiti ng tindera at sa pagiging natural ni Gio dito. Umupo sila sa isang maliit na mesa sa sulok. Medyo masikip, medyo mainit, pero may kakaibang saya siyang nararamdaman. Pinanood niya si Gio habang nakikipagkwentuhan ito kay Aling Nena, tumatawa sa mga biro nito. Ibang Gio ang nakikita niya ngayon, hindi yung tahimik at laging tense na kasama niya sa mansyon. Dito, mukha siyang masaya, malaya. Nang dumating ang dalawang malalaking baso ng halo-halo, kumislap ang mga mata ni Gio. Tikman mo, siguradong magugustuhan mo. Kumuha si Bianca ng kutsara at tinikman ang halo-halo. Masarap nga, ang lamig at tamis ay parang nagpawi sa init at pagod na naramdaman niya kanina. Masarap, no? Tanong ni Gio, nakangiti pa rin. Tumango si Bianca, hindi napigil ang mapangiti rin. Oo, ang sarap nga. Nagpatuloy sila sa pagkain ng tahimik, pero hindi na iyon ang awkward na katahimikan na nakasanayan nila. Ito ay isang komportableng katahimikan, habang pareho nilang ninanamnam ang malamig na merienda. Paano mo nalaman tong lugar na to? Tanong ni Bianca maya-maya. Dito ako lumaki, sa hindi kalayuan, sagot ni Gio, medyo nag-iba ang tono, naging mas seryoso. Dito kami madalas tumambay ng kapatid ko dati, si Lian, pagkatapos ng klase. Naalala ni Bianca ang nabanggit ng ina niya tungkol kay Lian. Ang kapatid ni Gio na nasa ospital. Kumusta na pala siya? Mahinang tanong niya, hindi sigurado kung tama bang itanong iyon. Napabuntong hininga si Gio, may lungkot na gumuhit sa mga mata niya. Okay naman siya, stable na, pero kailangan pa rin ng operasyon. Malaki ang gastos, yumuko ito, kaya, hindi na niya itinuloy ang sasabihin, pero alam na ni Bianca ang ibig sabihin nito. Kaya siya pumayag sa kontrata. Katahimikan ulit. Pero ngayon, may halong pag-unawa at simpatsya mula kay Bianca. Mahal na mahal mo siguro ang kapatid mo, mahinang sabi niya. Tumango si Gio, may munting ngiti sa labi. Sobra, siya na lang ang pamilya ko. Simula nung naaksidente ang mga magulang namin. Bata pa lang kami noon. Nagulat si Bianca, hindi niya alam ang tungkol dito. I'm sorry to hear that. Nagkibit balikat si Gio. Matagal na yon. Nakasanayan na rin namin. Basta magkasama kami, okay lang. Kaya kailangan kong gawin lahat para gumaling siya. Tumingin ito kay Bianca. Kahit ano,
May kung anong kumurot sa puso ni Bianca. Ang lalaking nasa harap niya, na tinuring niyang simbolo ng kahihiyan, ay isa palang kuya na gagawin ang lahat para sa kapatid. Isang lalaking maraming pinagdaanan. Isang lalaking, totoo, hindi tulad ni Ramon na puro salita at pangako lang. Maya-maya, biglang tumunog ang cellphone ni Gio. Nakita ni Bianca ang pangalan sa screen, Lian May Bunso. Mabilis itong sinagot ni Gio, lumabas saglit ng tindahan para kausapin ito. Hello, Bunso, kumusta ka na dyan? Oo, pauwi na rin si Kuya mamaya. Ha, talaga? Sige, sige. Ingat ka dyan palagi ha? Love you. Pagbalik ni Gio sa mesa, mas lumiwanag ang mukha niya. Good news daw sabi ng doktor. Pwedeng-pwede na raw siyang operahan next week. Talaga? That's great news, nasabi na lang ni Bianca, nadadala sa saya ni Gio. Ngumiti si Gio, isang ngiting puno ng pag-asa. Oo nga sulit lahat ng pagod. Sa sandaling iyon, habang nakatingin siya sa masayang mukha ni Gio, nakalimutan ni Bianca ang lahat ng problema niya si Ramon, ang pekeng kasal, ang mapaniil niyang ina. Ang nakikita lang niya ay ang lalaking nasa harap niya, na sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan, ay nakakahanap pa rin ng dahilan para ngumiti ng totoo. At sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng kilig. Isang munting kislap ng kakaibang damdamin para sa lalaking hindi niya inaasahang magiging bahagi ng buhay niya. Isang damdaming hindi niya naramdaman kay Ramon, kahit kailan. Natapos nila ang kanilang halo-halo. Salamat nga pala, sabi ni Bianca, nang malapit na sila sa kanto. Lumingon si Gio, nagtataka. Para saan? Sa pagtulong mo kanina. Kung hindi dahil sayo, baka nakunan pa kami ng mga litrato ng mga yun, natatawang sabi ni Bianca, tinutukoy ang mga paparazzi. Ngumiti si Gio, wala yon. Sanay na rin ako sa ganon. Hindi naman ako artista Well, you handled it pretty well, komento ni Bianca. Buti na lang alam mo tong lugar na to. Nagkibit balikat si Gio. Syempre, dito ako lumaki, Ang ganda ng halo-halo, biglang sabi ni Bianca, na parang nag-iisip. Hindi ko akalaing may ganitong masarap na halo-halo dito. Iba talaga pag galing sa puso. Tumingin si Gio sa kanya, may ngiti sa labi. Sa aling nena pa yon. Sikat na talaga siya sa lugar namin. Medyo nagtagal ang tingin nila sa isa't isa. Sa ilang sandali, pakiramdam ni Bianca, tila may kung anong tumibok sa puso niya. Ngunit agad din siyang nag-iwas ng tingin. Nang makarating sila sa kanto, nakita na nila ang itim na van na naghihintay. Pagkakita sa kanila ng driver, agad nitong binuksan ang pinto. Pagpasok nila, bumalik na naman ang katahimikan, ngunit hindi na kasing bigat ng dati. Salamat po, sabi ni Gio sa driver. Welcome po, sir, sagot ng driver, habang pinapaandar ang sasakyan. Sa biyahe pabalik sa mansyon, nakatingin si Bianca sa labas ng bintana. Hindi na siya nag-iisip ng tungkol sa mga reporters o sa mga tansyang ko na makakasama nila sa hapunan mamaya. Ang iniisip niya ay ang halo-halo, ang simpleng tindahan, at ang mga ngiti ni Gio kanina. Pagkatapos ng mahaba-habang araw ng lungkot at kahihiyan, sa wakas ay nakaramdam siya ng kaunting ginhawa. Naramdaman niya na kahit sa gitna ng lahat ng kaguluhan, may isang taong kaya siyang patawanin, na nakakaintindi sa kanya, kahit pa hindi nito alam ang buong kwento. Hindi pa rin niya maintindihan ang nararamdaman niya. Alam niyang peke ang lahat. Ang kasal, ang pagiging mag-asawa, ang buhay na pinipilit nilang itayo. Ngunit ang mga ngiti ni Gio, ang pagmamahal nito sa kapatid, ang tunay na kabaitan nito, lahat iyon ay tila totoo. Bakit ba ako ganito? Tanong niya sa sarili. Bakit ko ba siya iniisip? Siguro, dahil sa kauna-unahang pagkakataon, nakaramdam siya ng ginhawa, sa likod ng maskara, sa likod ng lahat ng kasinungalingan. Naramdaman niya ang init sa kanyang pisngi. At sa unang pagkakataon, naisip niya, bakit kaya hindi maging totoo ang lahat? Kailangan kayong pumunta sa fiesta sa barangay. Mabini, utos ni Doña Esperanza sa kanila kinabukasan, matapos ang kanilang maikling almusal. It's a good opportunity to connect with the community. Kailangan nilang makita na masaya kayo, na maayos ang lahat. So, behave yourselves. Be a perfect couple.
Walang nagawa si Bianca kundi ang tumango. Walang nagawa si Gio kundi ang tumango. Sila na naman ang bida sa isang palabas na isinulat at idinirehe ng kanyang ina. Kinahapunan, dumating sila sa barangay. Mabini, mainit ang sikat ng araw, ngunit mas mainit ang saya at sigla na bumabalot sa plaza. May mga bandang tumutugtog, mga nakahilerang tindahan ng iba't ibang pagkain, mga laro para sa mga bata. May mga taong nagtatakbuhan, nagtatawanan, at nagkukwentuhan. Bawat sulok ay puno ng kulay at ingay. Nagtago si Bianca sa loob ng itim na SUV, habang pinagmamasdan ang kasiyahan. Ayaw niyang lumabas, gusto niyang tumakas, ngunit alam niyang hindi niya magagawa iyon. Huwag ka nang mag-alala, Bianca, sabi ni Gio, nakasama niyang nakaupo sa loob ng sasakyan. Kailangan lang nating magpanggap, tapos na tayo rito. Napabuntong hininga si Bianca. Tinignan niya si Gio, nakasuot ng puting polo at maong pants na halatang hindi komportable. Salamat, ngumiti si Gio. Walang anuman. Kaming mga taga-deliver, sanay na kami sa ganito. Lumabas na sila ng sasakyan, samalubong sa kanila ang atensyon ng mga tao. Ngiti dito, bati doon. Kailangan nilang magpakita ng saya, na parang tunay ang lahat. Kahit labag sa loob, naglakad sila sa gitna ng plaza, nginitian ang lahat ng nakakasalubong, nakipagkamayan sa mga kapitbahay. At sa gitna ng programa, sumali sila sa isang tradisyonal na sayaw, ang tinikling. Hindi man nila alam kung paano sumayaw, nagawa pa rin nilang sumunod sa ritmo ng musika. Ingat, sigaw ng isang lalaki, na siyang may hawak ng kawayan. Sige, isayaw natin. Napuno ng katuwaan ang paligid, habang sumasayaw ang mga tao. Sa tuwing magsasara ang kawayan, magkakasabay silang lalakad sa pagitan nito. Hindi madali, ngunit nagawa pa rin nila. Sa tuwing tumatama ang kawayan, mapapayakap si Bianca sa braso ni Gio, para maiwasan ang pagkakapilay. Okay ka lang, tanong ni Gio, nag-aalala. Tumango si Bianca, hindi makatingin sa mga mata nito. Sa kalagitnaan ng sayaw, naramdaman ni Bianca ang kakaibang titig sa kanya. Hindi siya nakatiis, nilinggan niya kung saan nanggagaling iyon. At nakita niya. Isang matandang babae, medyo may katabaan, naka-Filipiniana. Nanliliit ang mga mata nito habang nakatingin sa kanila. Siya si Kapitana Linda, ang pinuno ng barangay. Pagkatapos ng sayaw, lumapit sa kanila si Kapitana Linda. Magandang hapon sa inyong dalawa, bati nito, nakangiti. Kamusta naman ang bagong kasal? Mabuti naman po, Kapitana, sagot ni Doña Esperanza na biglang sumulpot sa tabi nila. Kami po ang nagpapasalamat at inimbitahan niyo kami. Nako, walang anuman. Kayo pa, mga Diogracia. Kayo ang may-ari ng malaking kumpanya, di ba? Opo, kami po yun, sagot ni Bianca. Talaga, hindi ko kasi kayo masyadong kilala, sabi ni Kapitana Linda, seryosong tumingin kay Gio. Ikaw, sir, ikaw nga yung halos mahulog ang puso ni Bianca sa kanyang dibdib. Anong ibig sabihin nito? Sir Gio Diogracia, sabi ni Kapitana Linda. Pero hindi ba't ikaw yung taga-deliver ng cake? Nagsimula ang pagkalito sa paligid. Nagtinginan ang mga tao. Napako sa kinatatayuan si Gio. Nanlaki ang mga mata niya. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Sa isang iglap, ang mundo ni Bianca ay naging tahimik. Walang ingay, walang tugtog. Tanging ang pagkabigla lang ang kanyang naramdaman. Hindi po, mabilis na sabi ni Gio, halatang nagulat at nag-aalala. Nagkamali lang po kayo, Kapitana. Tumingin si Kapitana Linda kay Bianca, naniningkit ang mga mata. Sigurado akong ikaw yun. Nakita kita sa tindahan ni Aling Nena, nagde-deliver ng halo-halo. Napuno ng kahihiyan ang mukha ni Gio. Lalo pang dumilim ang paligid. Ano ba yan, sabi ng isang lalaki sa likuran nila. Akala ko mayaman tong si Gio. Delivery boy lang pala. Ang kapal ng mukha, sabi naman ng isang babae. Nagpanggap pa. Hindi po totoo yan, sigaw ni Bianca, nagugulat sa kanyang sarili. Nakita niya ang gulat at kahihiyan sa mga mata ni Gio. Ayaw niyang masira ang lahat, ngayon pa. Bianca, tumahimik ka, bulong ni Doña Esperanza, ngunit hindi niya pinansin ang ina.
Humarap siya kay Kapitana Linda, pinilit maging matatag ang boses. Nagkakamali po kayo, Kapitana. Hindi po siya taga-deliver. Asawa ko po siya. Siya po si Gio Diogracia. Pero, hindi makapaniwalang sabi ni Kapitana Linda. Nagkataon lang po na may nakita kayo, sabi ni Bianca, kinuha ang kamay ni Gio. Nakita niya ang gulat sa mga mata nito, pero hinawakan pa rin niya ito ng mahigpit. Nako, ganda po ng asawa mo, Sir Gio biro ng isang lalaki, sinusubukang gaman ang paligid. Oo nga, bagay na bagay kayo, sabi naman ng isang babae. Hindi na nagsalita pa si Kapitana Linda. Nag-iwas na ito ng tingin, nagpanggap na may kakausapin sa iba. Nakadama ng kaunting ginhawa si Bianca. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Alam niyang ang kanilang sekreto ay unti-unting lumalabas. Tiningnan niya si Gio. Nakatingin ito sa kanya, gulat na gulat pa rin. Hindi siya nagsalita. Hindi na niya alam kung ano ang sasabihin. Tara na, sabi ni Bianca, hinayla ang kamay ni Gio palayo sa mga taong nagbubulungan. Habang naglalakad sila palayo, narinig nila ang mga bulungan sa paligid. Taga-deliver lang pala. Nagpanggap pa na mayaman. Kawawa naman yung babae. Ngunit hindi na nila pinansin. Naglakad sila, nagtatago sa likod ng isang pag-iimbento na unti-unting nabubunyag. Nang makarating sila sa sasakyan, hindi na napigilan ni Gio ang kanyang sarili. Bakit mo ginawa yun? Tanong niya, halatang naguguluhan. Tiningnan siya ni Bianca. Bakit nga ba? Sa sandaling iyon, hindi niya alam. Kasi, huminga siya ng malalim. Kasi asawa kita. At kahit hindi totoo, ayoko namang mapahiya ka. Nagulat si Gio. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang parang isang malaking pasanin sa kanyang balikat, ay gumagaan. Hindi ka ba nagagalit? Umiling si Bianca. Hindi. Medyo, nagulat lang ako. Ngumiti si Gio. Hindi ito ang pilit ng ngiti. Ito ay isang tunay na ngiti. Salamat. Pero, alam mo namang hindi. Ako ganoon kay Omen, di ba? Ngumiti rin si Bianca. Oo nga eh. Habang naglalakad sila pabalik sa bahay, hindi na gaanong mabigat ang katahimikan sa pagitan nila. Hindi pa rin perpekto, ngunit may isang bagay na nagbago. Sa gitna ng lahat ng kasinungalingan, isang tunay na damdamin ang sumibol. Ngunit alam din ni Bianca na ang kanilang mga lihim ay hindi magtatagal. Ang kanilang palabas ay malapit nang matapos. Naghahapunan na nang magpasya si Bianca na bumaba sa kusina. Hindi pa siya nakakakain mula pa kaninang tanghali. Pagkatapos ng lahat ng nangyari sa fiesta, hindi siya nagkaroon ng ganang kumain. Hindi niya alam kung saan niya kukunin ang lakas para harapin ang mga susunod na araw. Ang kusina ng mansyon ng Diogracia ay malaki, moderno, at halos walang buhay. Ang mga stainless steel appliances ay kumikinang sa liwanag. Ang refrigerator ay malaki at mahaba, puno ng mga pre-made food at inumin. Masyadong perpekto, masyadong malinis, kabaliktaran ng kung ano ang nakasanayan niya. Pumasok siya sa kusina, nilagpasan ng mga kasambahay na naghahanda ng hapunan. Naghahanap siya ng tubig, o marahil ng kahit anong makakapawi sa kanyang uhaw. Binuksan niya ang refrigerator, hinanap ang bote ng tubig. Sunod-sunod na inilista ng kanyang mga mata ang mga laman nito. Mga prutas, gulay, processed food. May isang tray ng mga sushi. May ilang inumin na nakahilera sa ibaba. At doon, sa pinakailalim na bahagi, sa likod ng mga gulay, may isang folder na nakalagay. Hindi ito karaniwan. Hindi ito parte ng mga pagkain. Kinuha niya ito, nagtataka. Napakapal ng folder. Nakatatak pa ito ng Street Looks Medical Center. Binuksan niya. Ang unang nakita niya ay mga medical bills. Malalaking halaga. Sunod, mga record. Pangalan ni Lian Santiago. Mga petsa ng admission. Mga detalye ng mga gamot at procedure. Sa bawat pahina na kanyang binabasa, mas lalong sumisikip ang kanyang dibdib. Sa isang iglap, natigilan siya. Biglang nawala ang kanyang gana. Biglang naging malabo ang kanyang paningin. Lian, iyon ang pangalan ng kapatid ni Gio. Ang kapatid na may sakit na pinag-uusapan nila kanina. Biglang sumagi sa kanyang isip ang lahat ng kanyang naririnig.
Ang mga binanggit ni Doña Esperanza, ang mga bulong-bulungan sa paligid, ang pagiging misteryoso ni Gio. Nagulat siya. Ginagamit niya ako? Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nakatayo roon, hawak ang mga dokumento, nakatingin sa kawalan. Anong ginagawa mo dyan? Napabalikwas siya. Napalingon. Si Gio. Hindi niya narinig ang pagpasok nito. Nagulat siya. Nagulat siya sa sarili. Mabilis niyang itinago ang folder sa likod ng kanyang likod. Wala, sagot niya, nagtatangkang maging kalmado. Anong wala? May hawak ka, sabi ni Gio, nakakunot ang noo. Wala nga. Lumapit si Gio. Ano yan? Bigay mo nga sa akin. Wala nga, sabi Napalakas ang boses ni Bianca. Hindi niya alam kung bakit, ngunit biglang sumiklab ang galit sa kanyang dibdib. Ano ba talaga yan, Bianca? Tanong ni Gio, nag-aalala na ngayon. Mga dokumento, mga medical bill, mga record ng kapatid mo, sagot ni Bianca, tila nagmamay-ari ng mga salita, hindi mapigilan ang pagtaas ng kanyang boses. Sino ang nagsabi sa'yo na pwede mong gamitin ako? Na pwede mo akong paglaruan? Natigilan si Gio. Nanlaki ang mga mata niya. Ano bang pinagsasabi mo? Huwag ka nang magkunwari, Gio, sabi ni Bianca, ang galit ay lumalabas na ngayon. Alam ko na kung bakit ka pumayag sa lahat ng ito. Dahil sa kapatid mo, dahil sa pera, dahil ginagamit mo ako. Lumapit siya kay Gio, itinapon sa mukha nito ang mga dokumento. Ginamit mo lang ako para sa kapatid mo, di ba? Iyon lang naman ang pakay mo, hindi ba? Hindi ako ang gusto mo. Hindi ako ang mahal mo. Pera lang ang habol mo. Hindi totoo yan, Bianca, madiing sagot ni Gio, tinangkang abutin siya. Umatras si Bianca, umiwas sa kanyang kamay. Huwag mo akong hawakan. Huwag mo akong lapitan. Hindi na ako maniniwala sa'yo. Maniwala ka, Bianca. Hindi mo alam ang totoo, sabi ni Gio, ang boses niya ay nanginginig. Hindi mo alam ang pinagdadaanan ko. Hindi ko kailangan malaman. Hindi ko kailangan malaman kung gaano ka kadesperado. Ang alam ko lang, ginamit mo ako. Pinaniwala mo akong mayroon tayong koneksyon, na may pag-asa, pero wala pala. Isang malaking kasinungalingan. Hindi kasinungalingan yon, Bianca. Ano bang hindi kasinungalingan, Gio? Ang peking kasal natin, ang mga ngiti natin sa harap ng mga tao. Lahat ng yon, hindi totoo. Puros kasinungalingan. Ikaw, ako, ang lahat. Nakita ni Bianca ang sakit sa mga mata ni Gio. Pero hindi siya nakadama ng awa. Ang sakit na nararamdaman niya ay mas malaki pa sa kahit anong emosyon na kayang ipakita ni Gio. Ano pa bang dapat kong paniwalaan, tanong niya, ang mga luha ay nagsisimula ng tumulo sa kanyang mga mata. Na mahal mo ako? Na may pakialam ka sa akin? Hindi, ang mahalaga lang sa'yo, ang kapatid mo. Ang pera, ang kabuhayan mo. Hindi ganoon, Bianca. Hindi mo ako naiintindihan. Hindi na kita kailangang intindihin. Gio, sapat na ang nakita ko. Tiningnan ni Bianca si Gio, ang galit at sama ng loob ay halos hindi na kayang dalhin. Layuan mo ako. Ayaw na kitang makita. Tumitig sa kanya si Gio sa mahabang sandali. Ang mga mata nito ay nagmamakaawa, ngunit sa huli, wala siyang nagawa. Lumapit ito sa pintuan, tumingin sa kanya ng huling pagkakataon. Walang sinabi. At pagkatapos, lumabas ito. Naiwan si Bianca na mag-isa sa kusina, yakap ang mga dokumento. Ang mga luha ay patuloy sa pag-agos. Ang kanyang puso ay nagdurusa. Hindi na niya alam kung ano ang totoo at kung ano ang hindi. Ang tiwala na bahagyang nabuo, ay biglang gumuho. Narinig niya ang pagsara ng pinto. Tanging katahimikan na lang ang natira. Ang katahimikan ng isang puso na durog. Malakas ang ulan. Tumutulo ang tubig mula sa bubong ng gas station, nagliliwanag sa ilalim ng mga ilaw. Malamig ang simoy ng hangin. Nakatayo si Bianca sa may bintana, nakatingin sa labas. Hindi niya alam kung paano siya napunta rito. Pagkatapos ng kanilang pag-aaway kagabi, iniwan niya si Gio sa kusina, durog ang puso, at nagkulong sa kanyang silid. Ngunit hindi siya mapakali. Hindi niya mapigil ang isipin ang mga medical bills, ang mga record ni Lian. Hindi niya mapigil ang isipin si Gio.
Nakita niya si Gio na nakatayo sa tapat ng counter, nagbabayad ng gasolina. Nagkatinginan sila. Isang saglit na pagtatama ng kanilang mga mata. Ang katahimikan sa pagitan nila ay parang isang malaking puwang. Lumabas si Gio, lumapit sa kanyang sasakyan. Ngunit sa halip na sumakay, tumigil ito, nakatingin sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. Lalapitan niya ba ito? Kakausapin? O lalayo na lang? Sa huli, siya ang lumapit. Nagulat si Gio, hindi inaasahan ang kanyang paglapit. Tumigil siya, nag-aalinlangan. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Bianca, mahina ang boses. Tumango si Gio. Naglakad sila papunta sa may ilalim ng bubong ng gas station, kung saan hindi masyadong binabasa ng ulan. Walang nagsalita. Ang ingay ng ulan ang tanging naririnig. Alam mo, gusto ko sanang maging doktor, biglang sabi ni Gio, binasag ang katahimikan. Humarap ito kay Bianca, ngunit agad ding umiwas ng tingin. Nag-aaral ako ng medisina. Okay naman ang lahat. Nag-e-enjoy ako. Hanggang sa, huminto ito, buntong hininga, hanggang sa naaksidente si Lian. Yung kapatid ko, dagdag nito, ang boses niya ay nanginginig. Napahigpit ang hawak ni Bianca sa kanyang bag. Sobrang grabe ang nangyari. Nasagasaan sila ng nanay at tatay namin, nag-iisang sakay ng motorsiklo, namatay sila pareho. Si Lian naman, muntik nang mamatay. Ang daming pinsala sa ulo. Kailangan ng maraming operasyon, maraming gamot. Isang imahe ang biglang lumitaw sa isipan ni Bianca. Isang batang babae, nakahiga sa kama ng ospital, nakatingin sa kanya na may takot at pag-asa. Kailangan kong huminto sa pag-aaral. Wala akong ibang pagpipilian. Wala kaming pera. Ako na lang ang natira para kay Lian. Kailangan kong magtrabaho. Kailangan kong kumita ng pera para sa kanya. Para sa pagpapagaling niya. Naging taga-deliver ako. Nagtrabaho ako sa kung saan-saan. Basta kumita lang ng pera. Para sa kanya. Isang flashback ang sumulpot sa isipan ni Bianca. Nakita niya si Gio, nasa isang maliit na apartment, pinapakain si Lian. Isang maliit na batang babae, nakaupo sa kanyang kondongan. Salamat, kuya. Walang anuman, bunso. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka. Muling nagbalik kay Bianca ang kasalukuyan. Kaya ko ginawa yon. Lahat ng yon, sabi ni Gio, kahit na alam kong mali. Dahil hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala siya. Kaya nga, pinili kong magsinungaling. Pinili kong itago ang lahat. Para lang matulungan siya. Tumingin si Gio sa kanya. Alam ko, nagkamali ako. Hindi ko dapat ginawa yun. Hindi kita dapat niloko. Pero hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo ang totoo. Natatakot ako. Natatakot akong hindi mo ako maintindihan. Natatakot akong iwan mo ako. Hindi umiimik si Bianca. Nakikinig lang. Pasensya na, Bianca. Pasensya na sa lahat. Tumingin si Bianca sa mga mata ni Gio. Nakita niya ang sakit, ang pagsisisi, ang lungkot. Nakita niya ang lahat ng pinagdaanan nito. Nakita niya na hindi lahat ng kasinungalingan ay masama. Minsan, walang pagpipilian ang mga tao. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, tumango si Bianca. Isang simpleng tango, isang pagkilala, isang pasimula. Hindi niya sinabi na napatawad na niya ito. Hindi niya sinabi na maniniwala na siya ngayon. Ngunit ang kanyang tango, ang kanyang katahimikan, ay nagsabi ng higit pa sa anumang salita. Pagkatapos ng pag-uusap nila sa gas station, bumalik sila sa mansyon. Tahimik ang biyahe. Hindi sila nag-uusap. Sa loob ni Bianca, may halo-halong emosyon. May lungkot, may pag-asa, may pagkalito. Naguguluhan pa rin siya sa nararamdaman. Kinabukasan, nagising si Bianca na parang may kakaibang pakiramdam. Parang may mali. Umaga na, ngunit hindi niya nakita si Gio. Inisip niyang baka maaga itong umalis, o baka nasa labas. Bumaba siya para mag-almusal. Ngunit wala rin si Gio sa dining room. Ang kanyang ina lang ang naroon, nakakunot ang noo habang nagbabasa ng dyaryo. Good morning, Bianca, bati ni Doña Esperanza, hindi inaalis ang tingin sa dyaryo.
Anong oras ka umuwi kagabi? Mga alas 11 na po, ma, sagot ni Bianca, habang kumuha ng kape. Tanging tugon ng ina. Pakiramdam ni Bianca, parang may hindi magandang nangyayari. Pero pinilit niyang huwag pansinin. Pagkatapos mag-almusal, pumunta siya sa sala para magbasa ng libro. Ngunit hindi niya ma-focus ang sarili. Ang kanyang isip ay laging bumabalik kay Gio. Sa kanilang pag-uusap sa gas station. Sa mga sinabi nito, maya-maya, biglang tumunog ang cellphone niya. Bianca, look at this, sabi ni Doña Esperanza, may galit sa boses. Lumapit si Bianca sa kanyang ina. Kinabahan siya. Ano na naman kaya? Sa screen ng cellphone, ang headlines. DEOGRACIARS, nakitang may KAHALIKAN sa gitna ng ulan. Agad-agad, nakita niya ang larawan. Siya at si Gio, naghahalikan. Sa ulan, naramdaman ni Bianca na bumagsak ang kanyang puso. Ano to, Bianca, sigaw ng ina, hindi na nagpipigil. Anong kalokohan to? Ma, hindi to totoo, mahinang sabi ni Bianca. Hindi totoo? Eto, hindi totoo? Itinuro ng ina ang cellphone. Nasaan si Gio? Bakit wala siya dito? Alam mo ba kung anong kahihiyan ang idinulot mo sa atin? Ma, hindi ko alam kung paano nangyari to. Hindi mo alam? Hindi mo alam? Sinira mo ang lahat, Bianca. Sinira mo ang pangalan natin. Walang hiyang lalaking yun. Ginamit ka lang, at ngayon, sinira niya tayo. Muli, pumasok si Ramon sa eksena. Alam niya agad na siya ang may gawa ng lahat ng ito. Ito na naman ang galit. Ito na naman ang kahihiyan. At si Gio, ang lalaking sinubukan niyang pagtiwalaan, ay nadamay sa lahat ng ito. Ma, hindi si Gio. Tumahimik ka. Wala akong pakialam kung sino man siya. Basta, umalis siya dito. Ngayon na, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Gio. Malungkot ang mga mata nito. Narinig ko ang lahat, sabi niya, mahina ang boses. Anong ginagawa mo rito? Sigaw ni Doña Esperanza. Umalis ka na. Wala ka nang dapat gawin dito. Tumingin si Gio kay Bianca, nagmamakaawa. Ngunit wala siyang magawa. Ma, hindi niya kasalanan, sabi ni Bianca, susubukang ipagtanggol pa rin si Gio. Tumahimik ka, Bianca. Sumama ka na, sigaw ng ina, itinulak si Bianca palayo. Umalis ka na, Gio, sabi ni Doña Esperanza. Hindi ka na namin kailangan. Kitang-kita ni Bianca ang sakit sa mga mata ni Gio. Ang kahihiyan, ang pagkabigo, ngunit wala siyang magawa. Pasensya ka na, Bianca, sabi ni Gio, tumingin kay Bianca sa huling pagkakataon. At pagkatapos, umalis na ito. Tinitigan ni Bianca ang pintong sinarhan ni Gio. Parang gumuho ang mundo niya. Hindi na niya alam kung ano ang totoo, at kung ano ang hindi. Ang puso niya ay bumagsak na naman. Ginawa mo to, sigaw niya sa ina, umiiyak. Sinira mo tayong lahat, hindi ako ang may kasalanan. Siya, at ikaw, lumabas kayo sa kahihiyan, sigaw ng ina, nakakunot ang noo. Naiwang mag-isa si Bianca sa sala, durog ang puso. Sa pagkakataong ito, hindi lang ang pag-ibig niya ang nawala, kundi pati na rin ang kanyang dangal. Ang lahat ng pag-asa na binuo niya ay gumuho sa isang iglap. Ang kanyang mundo ay gumuho. Matapos umalis si Gio, nanatiling nakatayo si Bianca sa sala, parang nakatingin sa hangin. Ang kanyang ina, galit na galit, ay nagkulong sa kanyang silid. Ang buong mansyon ay naging tahimik, puno ng bigat. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nakatayo roon. Sa wakas, nang magsimula ng manlamig ang kanyang mga paa, nagpasya siyang umakyat sa kanyang silid. Pagpasok niya sa kanyang silid, nakita niya ang isang sobre sa kanyang mesa. Sulat, mula kay Gio. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang sobra. Sa loob, may isang sulat na nakasulat sa magandang sulat kamay ni Gio. Mahal kong Bianca, hindi ko alam kung paano sisimulan ang sulat na to. Ang alam ko lang, kailangan kong magpaalam. Hindi ko na kayang manatili. Hindi ko kayang harapin ka, pagkatapos ng lahat. Nasaktan kita. Umasa ako. At kahit kailan, hindi ko gustong mangyari to. Hindi ko gustong masaktan ka. Pasensya na, Bianca. Pasensya sa lahat.
Ang totoo, hindi ko alam kung ano ang nararamdaman mo sa akin. Pero alam ko ang nararamdaman ko sa'yo. Ikaw yung ilaw sa dilim. Hindi ko man maintindihan kung paano, ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas. Ikaw ang nagpakita sa akin na hindi pa huli ang lahat. Pero hindi ko kayang manatili. Hindi ko kayang manatili sa piling mo kung ako ang dahilan ng lahat ng sakit mo. Sana, maging masaya ka. Sana, makahanap ka ng taong magmamahal sa'yo ng totoo. Yung taong hindi ka gagamitin, yung taong hindi ka sasaktan. Yung taong magpapasaya sa'yo. At sana, mapatawad mo ako. Palem. Nagmamahal, Gio sa pagbabasa niya ng mga salita, ang kanyang mga luha ay patuloy na tumulo sa kanyang mga mata. Hindi niya maawat. Wala na talaga. Ang pag-asang bahagyang sumibol sa kanyang puso ay nawala na naman. Naramdaman niya ang pagkawala ng lahat. Ang pagkawala ni Ramon. Ang pagkawala ng kanyang kalayaan. At ngayon, ang pagkawala ni Gio. Nakaramdam siya ng walang laman. Ang kanyang puso ay tuyo, walang sigla. Ilang araw siyang nagkulong sa kanyang silid. Hindi lumalabas, hindi kumakain, hindi nagsasalita. Tanging pag-iyak lang ang kanyang ginagawa. Sa wakas, napilitan siyang bumalik sa kanyang trabaho. Ngunit walang gana, walang sigla. Ang lahat ay walang kahulugan. Nakita niya ang mga tingin ng mga tao, ang mga bulungan. Sa mga headlines, ang kahihiyan na kanyang kinaharap. Pero mas masakit ang kawalan ni Gio. Ang kanyang mga ngiti, ang kanyang mga salita, ang kanyang presensya. Sa paglabas niya ng opisina isang hapon, nakita niya ang isang pamilyar na figure na nakatayo sa may pintuan. Nakatayo roon si Lian. Nagulat si Bianca. Ate Bianca, tawag ni Lian, ngumingiti. Lumapit si Bianca, nagtataka. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya. Gusto ko po kayong makita. Gusto ko pong magpasalamat, sagot ni Lian. Salamat po sa pagtulong niyo kay kuya. Tumingin si Bianca kay Lian. Nakita niya ang simpleng kabaitan sa mga mata nito. Wala yon, sabi ni Bianca, bagaman ramdam niya ang sakit sa bawat salitang sinasabi. May ibibigay po ako sa inyo, sabi ni Lian, inabot kay Bianca ang isang maliit na bagay. Isang hairpin. Isang simpleng hairpin. Ate mo lagi kang pinagtatanggol, sabi ni Lian, kumukha sa mga salita ng kuya niya. Sabi po ni kuya, kapag nalulungkot kayo, suotin niyo to. Para maramdaman niyo na hindi kayo nag-iisa. Kinuha ni Bianca ang hairpin, hindi makapagsalita. Tiningnan niya ang hairpin. At pagkatapos, tiningnan niya si Lian. Nakita niya ang pag-aalala. Nakita niya ang malasakit. Salamat, mahinang sabi ni Bianca. Ngumiti si Lian. Wala pong anuman. Sige po, aalis na po ako. Babalik pa po ako sa ospital. Sige, mag-ingat ka, sabi ni Bianca. Nang umalis na si Lian, nakatayo si Bianca roon, hawak ang hairpin. Ngayon pa lang niya inamin sa sarili niya na iniibig niya na si Gio. Sa unang pagkakataon, huli na nga lang, wala na. Pagkatapos ng pag-alis ni Lian, nag-isa si Bianca sa kanyang silid, hawak ang hairpin. Ang maliit na bagay na yun ay nagsilbing isang senyales. Isang senyales na kailangan niyang kumilos. Kinabukasan, bumaba siya para harapin ang kanyang ina. Nagulat si Doña Esperanza nang makita siya. Bianca, anong ginagawa mo rito? Tanong nito, kunot na naman ang noo. Kakausapin ko po kayo, ma, sabi ni Bianca, matatag ang boses. Tungkol saan? Tungkol sa lahat. Umupo si Bianca sa harap ng kanyang ina, sa kabila ng pagtutol nito. Hindi ko na po kaya, ma, sabi ni Bianca, matapang ang mga mata. Hindi ko na kaya ang ganitong buhay. Ang kasinungalingan, ang pag-arte, ang pagiging laruan niyo. Ano ang pinagsasabi mo, Bianca? Hindi na po ako magpapakulong sa inyo. Hindi na ako magpapagamit. Hindi na ako magpapaniwala sa mga kasinungalingan niyo. Nagulat ang kanyang ina. Ang mga mata nito ay nanlaki. Anong ibig mong sabihin? Aalis na po ako sa kumpanya. Hindi ko na po kayang magtrabaho para sa inyo. Hindi ko na kayang magpanggap na masaya ako. Bianca, baliw ka na ba? Alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Sinisira mo ang lahat. Hindi ko sinisira. Binubuo ko ang sarili ko. At ito ang desisyon ko,
Maria. Wala kang alam sa mundo. Ikaw mismo, Bianca, walang alam sa mundo. Sino ang mag-aalaga sa'yo? Sino ang magtataguyod sa'yo? Sino ang magbibigay sa'yo ng maginhawang buhay na kinagisnan mo? Kaya ko pong mabuhay, Maria. Kaya ko pong tumayo sa sarili kong mga paa. Hindi ko kailangan ng pera nyo. Hindi ko kailangan ng pangalan nyo. Ang kailangan ko lang ay ang kalayaan ko. Hindi mo alam ang hirap ng buhay, Bianca? Alam ko po, Maria. Nakita ko na po. Nakita ko ang hirap. Nakita ko ang kasinungalingan. At ayoko nang maging bahagi ng mga yon. Hindi na makapagsalita ang kanyang ina. Tinitigan siya ng kanyang ina, puno ng galit. Kung yan ang gusto mo, sige. Pero hindi ka na pamilya. Salamat po, ma, sagot ni Bianca, huminga ng malalim. Pagkatapos noon, umalis na siya sa mansyon. Iniwan niya ang lahat ng kanyang silid, ang kanyang mga gamit, ang kanyang buhay na nakasanayan. Pumunta siya sa opisina, nilapitan ng kanyang ama. Pa, aalis na po ako sa kumpanya, sabi niya. Nagulat ang kanyang ama, ngunit sa huli, nagawa nitong intindihin. Alam kong mahirap to, anak. Pero susuportahan kita. Salamat po, pa. Bumaba siya mula sa opisina, hawak ang mga gamit niya. Ngayon, malaya na siya. Ngunit saan siya pupunta? Naalala niya ang sinabi ni Lian. Sabi po ni Kuya, kapag nalulungkot kayo, suotin niyo to. Para maramdaman niyo na hindi kayo nag-iisa. Kinuha niya ang hairpin mula sa kanyang bulsa, sinuot iyon. Pagkatapos, nagpa siya siyang hanapin si Gio. Alam niya na nasa San Mateo ito. Wala siyang alam kung saan siya makikita. Pero alam niyang kailangan niyang gawin iyon. Naglakbay siya. Sumakay siya sa jeepney. Nagtanong siya sa mga tao. Sa wakas, natagpuan niya ang isang maliit na panaderia sa San Mateo. Binuksan niya ang pinto. At doon, nakita niya si Gio. Nakaupo ito sa may bintana, nakatingin sa labas, at nagkakape. Anong gagawin ko? Tanong niya sa sarili. Ngunit wala nang pag-aalinlangan. Lumapit siya sa kanya. Nagulat si Gio nang makita niya si Bianca. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Hindi siya makapaniwala. Tumayo siya. Bianca, anong ginagawa mo rito? Kailangan kitang makausap, sagot ni Bianca, nginitian si Gio. Tungkol saan? Tungkol sa atin. Tumango si Gio, nag-aalinlangan. Inimbitahan niya si Bianca na umupo. Alam mo, pinilit kong kalimutan ka. Pinilit kong kalimutan ang lahat, sabi ni Gio, pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan. Pero hindi ko kaya, lalo na, pagkatapos nung nangyari. Alam ko, sagot ni Bianca. At alam ko rin na nagkamali ako. Nagkamali akong nagtiwala sa iba, hindi sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Iniwan ko po si Mama. Umalis na po ako sa kumpanya. Hindi ko na po kayang magpanggap. Nagulat si Gio. Talaga, bakit? Gusto ko pong maging totoo. Gusto ko pong mabuhay ng malaya. Gusto ko pong makilala ka ng totoo, sagot ni Bianca, nakatingin sa mga mata ni Gio. Alam mo, akala ko, hindi mo ako mapapatawad, sabi ni Gio. Akala ko, hindi mo ako matatanggap. Hindi naman ako galit sa'yo, sagot ni Bianca. Nasaktan lang ako. Pero ngayon, naiintindihan ko na. Kahit na, hindi ka mayaman. Kahit na taga-deliver lang ako ng cake. Ngumiti si Bianca. Kahit na, nagkatinginan sila. Sa unang pagkakataon, walang kasinungalingan. Walang pag-aalinlangan. Tanging pagmamahal at pag-unawa. Gusto kita, sabi ni Bianca. Hindi dahil kailangan ka ng mundo ko, kundi dahil ikaw ang mundo ko. Nagulat si Gio. Hindi niya inaasahan ang mga salita. Gusto rin kita, Bianca, sagot ni Gio, ang mga mata niya ay nagliliwanag. Higit pa sa alam mo. Naglapit sila, at sa gitna ng maliit na panaderia, sa harap ng mga taong hindi nila kilala, nagyakapan sila. Nagkatinginan sila. Ang lahat ng hirap, lahat ng pagsubok, ay tila naglaho. Kailangan na natin tong tapusin, no? Sabi ni Gio, ngumiti. Oo, sagot ni Bianca, tumawa. Saan tayo pupunta? Kahit saan. Basta magkasama tayo. Naglakad sila palabas ng panaderia, magkahawak kamay.
Sa paglabas nila, nakita nila ang isang bus stop. Maraming tao ang naghihintay. Nagtinginan sila, nagngitian, at magkahawak kamay, sumakay sila sa bus.